nagawa ni Pastor Apollo Kibuloy sa kanyang pribadong buhay, wala ni isa sa mga tumatakbong senador ngayon hindi pa nakagawa ng ganyan na mga gawain. Maaring pwede siguro. Pwede nating ilagay dyan yung pwede ba? Sino ba? Yung tumutulong na kahit hindi pa taga-gobyerno. Yung matagal nang tumutulong sa tao. Pwede kong ilagay dyan si Ben Tulfo. Pwede. Pwede kong ilagay si Ben Tulfo, mga bossing. Diyan sa arena nung mga marami nang napatunayan, marami nang natulungan bago pa man tumakbo o makaisip na tumakbo sa gobyerno. O bakit ika nyo? Ang pwede nyo lang idikit kay Ben Tulfo Bitag, kapatid siya ng mga Tulfo. Pero kung titingnan nyo yung track record ni Ben Tulfo as a public servant nang hindi pa man siya pinopondohan ng gobyerno, I would say with flying colors ang reputation ng Ben Tulfo. At alam nyo naman na yung Ben Tulfo na yan, hindi tayo nakakita kailanman na yan ay bumatikos sa tama. Puros mali. Ayaw niyong maniwala. Kasi nag-iisip ako sino pa ba yung mga kandidato na sa kanilang mga personal na buhay marami nang nagawa. So ako, nakikita ko si Pastor Apollo Kibuloy, wala na tayong pag-uusapan dyan. Yung resibo niya talaga naman. Pero alam nyo ba na si Ben Tulfo ay magsi-70 years old na? Magsi-70 years old na yung tao, kita mo ang bata-bata niya pa. Kung titingnan mo, pagkatapos nung kanyang isumbong nung sa kapatid niyang baliw, yung kuya niyang abnoy, na si Ramon Tulfo. Pagkatapos ni Ramon Tulfo, noong nalaos, yung isumbong mo kay Tulfo, dahil ewan ko rito, parang may saltek, umusbong na yung Bitag. Pinakauna sa lahat ng mga Tulfo, itong si Ben Tulfo Bitag na talagang nagtayo ng public service para sa mga kababayan nating Pilipino. Hindi nga lang siya kasing sikat nung Rapi Tulfo in Action at saka ning Erwin Tulfo kasi namimigay ng pera yung mga yun. Si Rapi Tulfo namimigay ng pera. Si Erwin Tulfo, dahil congressman, namimigay din ng pera. Ayuda, mga ayuda boys ba? Si Ben Tulfo hindi ganyan. Ang kay Ben Tulfo, kung may problema ka sa batas, tutulungan kita. Kung inabuso ka, sasamahan kita. Pero wag kang umasa na may bibigay ako sa yung pera kasi hindi yun yung serbisyo ko. Ang serbisyo ko, tulungan ka mula simula hanggang matapos. Ilalaban natin yung pang-aapi at babalahura sa'yo. Pero kung inaasahan mo, nakatulad ako ng mga kapatid ko, na para sumikat, yung kanilang mga show, magbibigay ng mga ayuda, wala, hindi siya ganon. Talagang siya, tulong lang talaga. Di ba? Si Bitag na una yan na tumulong bago pa diyang Rapi Tulfo in Action. Si Bitag nandiyan na, nang bibitag na yan. Nanguhuli na yan ng mga kawatan. At saka ang kay Bitag talaga, dun talaga sa grassroots. Dun sa mga mga laylayan talaga na hindi na nila kaya ipagtanggol yung mga sarili nila. Hindi ba? Ganun yan. Kayo talaga. Sabi ni Jeff Ganob, sa ground talaga si Bitag, Ben Action talaga. Ito banas ako sa mga kapatid niyan. Banas ako kay Rapi Tulfo kasi biglang nanahimik.
banas ako kay Erwin Tulfo kasi medyo traidor. Pero itong Ben Tulfo, hindi naman yata tama na i-judge natin siya dahil palpak yung mga kapatid niya. Hindi ba? Maganda kilalanin natin siya. Santi Santos, may kamag-anak ko sa US, citizen daw talaga si Ito naman si Santi Santos. Ikaw ba naniniwala sa mga report? Huwag mong iboto kung ayaw mo. Kilalanin natin si Ben Tulfo. Siya ang game changer. Ben Tulfo, kung nasan ka man. Oh, gusto kitang makausap. Gusto kitang makausap para makilala kita. Kasi ako, bilib ako sa alam nyo, bilib naman ako talaga sa tapang ng mga Tulfo. Oh, bilib ako sa tapang nila. Nasira lang talaga doon sa tatlong magkakapatid. Alam natin na itong si Ben Tulfo, tumitira talagang lahat ng mga, ito yung sinasabi nga niya na, meron daw dyan, kalaban, kakampi ng mga kalaban. Kalaban at kaaway. Sino ba yun? May mga ganun na mga kandidato eh. Ito si Ben Tulfo. Alam nyo ba kung sino si Ben Tulfo? Para sa akin si Ben Tulfo ay hindi lang kakampi. Hindi lang kasama. Tinutulungan ang mga naaapi. Meron kasi dyan kasama ng naaapi. Kakampi ng naaapi. Kakampi lang, sinamahan lang. Pero hindi ipinagtanggol. At hindi tinayuan. Diba? May possibility ba, boss, na kung sakali maging senador si Ben, ay may impluwensya ng mga kapatid niya? Lalo na si Rapi at Erwin. Nakita nyo ba siya na pinagtanggol niya yung mga kapatid niya ngayon? Hindi pa naman siya tumatakbo sa pagka-senador noong may mga binabatikos na tayo sa mga kapatid niya. Nakikita mo ba siyang nagtatanggol sa mga kapatid niya? Hindi naman. Hindi nag-uusap-usap mga yan. Iba-iba, pare-parehas na mga siga yan eh. Syempre, mas mayayaman na yung iba. Pare-parehas na mga siga yan, hindi yan magpapakumbaba sa isa't isa. Hindi na para tulungan niya pa yung mga kapatid niya. Ang lalaki na niyan. Tangina, may mga kalyo na yung mga betlog niyan. Kailangan pa bang tulungan ni Ben Tulfo yan? Kung si Ben Tulfo lang pala ang makaka-impluwensya sa kanila, or may impluwensya nila si Ben Tulfo, sana siya na lang yung unang tumakbo. Well, sigurado ako that si Erwin Tulfo hindi yan katulad ng mga kapatid niya. Tsaka tingnan nyo kasi, wag nyo tingnan sinong kapatid. Sinabi ko na nga sa inyo, pag namili tayo ng kandidato wag nyo tingnan sino yung kapatid. Kung ayaw nyo kay Erwin Tulfo, wag nyo iboto si Erwin Tulfo. Okay, wag nyo iboto, goods yun. Wag nyo iboto yun. Palpak yun eh. Ba't nyo iboboto yun? Pero kung titingnan mo si Ben Tulfo, tingnan mo yung mga nagawa niya noon pa. 71 years old na yung... 71? Magsi-70 years old na yung tao. Matagal nang sikat yan. Pero bakit ngayon lang papasok sa politika? Alam nyo kung bakit? Kasi nagawa niya na lahat ng kaya niyang gawin. Di ba sinabi ko naman sa inyo to? So eto na ngayon mga bossing. Titingnan nyo si Ben Tulfo ha. Meron po si Ben Tulfo na meron siyang kapangyarihan saan? Sa koneksyon. Meron din siyang kapangyarihan, meron siyang motivation para tulungan yung mga mahihirap at ginagawa niya yun noon pa. Matagal na siyang bumibitag ng mga satanas. Sa Pilipinas, lahat na. Matagal na siyang bumibitag ng mga kawatan. May binitag ba yan na mabait? Lahat ng binitag niyan, puros demonyo. Okay, so meron na rin siyang pera para suportahan yung advokasya niya.
Kaya lang, kahit anong suporta mo sa advokasya mo, kung putang ina walang pagbabago ang gobyerno, ang putang inang gobyerno natin ay walang kadala-dala at sila mismo ang mga kawatan. Yung mga batas natin obsolete na. Kawawa yung mga mamamayang Pilipino, lalo na yung mga pobre na inaabuso, na inaagawan ng mga lupa. O inaabuso ng mga mayayaman. Hindi makapagpa-ospital. Walang sapat na kita. Nakita ni Ben Tulfo sigurado yan na yung hirap ng buhay stems or yung yung krimen stems saan? Sa kahirapan ng buhay at corruption. O so ano ang wala si Ben Tulfo all these years? 69 years old. Sa 69 years niya, ano yung wala siya? Marami na siyang natulungan pero may nabago ba siya? Wala. Kasi nga, wala siyang kapangyarihan na gumawa ng mga batas na kapakipakinabang sa mga kababayan natin na nasa laylayan. So yun ngayon ang naisip niya na tumatanda na ako. I'm a fulfilled person. So kailangan ko ngayon ay magkaroon na ako ng bilang. Kasi sa mata ng Panginoon, marami na akong nagawang mabuti. Pero wala pa akong naiiwang marka talaga dito sa aking buhay. I mean, nandoon na yung kanyang pagiging effective na bitag. Nandiyan na yan. Pero gusto niyang magkaroon ng bagay na talagang iiwanan niya at gagamiting standards ng mga Pilipino. So ganun yun mga bossing. Kaya siya papasok sa politika kasi sabi niya napakarami ng mga issues ng bayan natin, corruption and all. Ang problema yung mga nasa gobyerno. Same ni Pastor Apollo Quiboloy. Baguhin natin. New breed of politicians. Actually, new breed of leaders. Ayaw natin ng politician. We want leaders. Di ba? So for me, mga bossing, for me amongst these 4 Tulfos, there's a rose among the thorns. And I believe that this Ben Tulfo, I have high hopes for you, sir. Nag-iisa ka na lang na Tulfo. Idol ko mga Tulfo, mga boss. Idol ko mga Tulfo. Idol ko si Rapi Tulfo, si Erwin Tulfo dati, but they disappointed me. Yung kuya, hindi ko idol yun. Walang silbi sa buhay yun. Pero itong tatlo na to, idol ko to. Yung T3, idol natin to. Nagbago lang talaga. And gusto ko sana, sigurado naman ako, matalino naman si Ben. Alam naman ni Ben kung anong nangyari sa mga kapatid niya. And I know na hindi siya magiging katulad nun. Tandaan ninyo Ben Tulfo is number 3 sa survey. Hindi pa nag-iingay yan. Hindi pa umiepal yan. Hindi pa yung nagbubudots. Meron na ako team. Yung mga nagsasabi dyan na no to Tulfo, siguro yung 2 Tulfo, sige, okay. Pero itong isa, anong mo? Anong Tulfo? Bakit ayaw mo sa, halimbawa, o ayaw mo kay Erwin Tulfo, may dahilan ka. Ako din, ayaw ko kay Erwin Tulfo. Sinungaling Diba? O ngayon, alam mo ba sa vlog mo, sinusunod ko, kaya ako, okay, adventure one time. Hindi, sa akin lang, binibigyan ko kayo ng option. Hindi pa kompleto yung 12 natin Kaya pinag-uusapan natin ngayon, sino yung mga ilalagay natin na alam natin na makakatulong sa atin. Track record, pagbabasihan natin. Thank you, Adventure One Time, at nakikinig ka sa akin Pero wag ka sa akin makinig. Adventure One Time, kailangan pag bumoto ka, yung ano yung gusto mo. Nandito ko dahil guide lang ako. Kung sinong iboboto nyo, nasa sa inyo yan. Kami, sinasabi lang namin ano yung mga nakikita namin sa mga politiko. Sasabihin din namin ano yung mga ayaw namin sa mga politiko. Gamitin nyo yun na reference.
para sa pagboto ninyo. Hindi naman tayo diktador. Sabi ni Joy Weger, kasi po Boss Dada, lahat sila ayaw pumasok na politiko pero pumasok dahil gusto magsilbi kaso nasilaw sa malaking bayaran. Naging tahimik. Do you think may iba siya? Nakakadala lang talaga. Ayun na nga, kaya nga Joy Weger, ang sa akin, aralin natin yung tao. Ano ba ang kaibahan niya sa mga kapatid niya? Panoorin nyo kung ano yung posisyon niya ngayon. Ano yung posisyon niya ngayon? Nakikita mo ba siya na pabor siya sa pagnanakaw? Nakikita mo ba siya na pinagtatanggol niya yung mga kawatan ngayon? Kasi kung hindi, naiiba siya sa mga kapatid niya. Kasi yung mga kapatid niya, masasabi natin na talagang nilamon ng sistema. Diba? Sabi nito ni Roger Pescador, ito maganda. Ano ba nagawa ni Ben Tulfo na basis ng kanyang magandang record? Wala except bitag. Tanga. Wala ba nagawa yung bitag, Roger Pescador? Kundi ka ba namang gunggong? Ang daming natulungan ng bitag na yan, tanga. Baka mas madami pa sa bulbul mo. Wala. Gago. Baka mas matanda pa sa anak mo yung bitag. Araw-araw may binibitag yan. Araw-araw may tinatrabaho yan. Simula nung nabuo yan, kaya nga sumikat yung mga Tulfo na Erwin at saka Rapi Tulfo dahil dyan kay Ben Tulfo eh. Kung hindi dahil sa tapang ni Ben Tulfo, hindi mabubuo yan dalawang kapatid niya eh. Engot. Tarantado. Nag-comment ka pa, kabubuhan pa. Walang hiya ka. Bilangin mo kung gaano karami ang nailigtas ng bitag sa mga illegal recruiter. Kung ano-ano pa mga krimen. Wala kang alam. Huwag mong inilalang lang yung bitag. Baka mas marami pa nagawa yung bitag kaysa sa barangay chairman nyo eh. Katulad nito, ako ayaw ko sa mga Tulfo kasi subok na ang estilo nila. Matinulang sila pag wala pa sa posisyon. Pero pag nanalo, di para ka rin palang si kaya ka pala bumoto kay Bongbong Marcos. Kasi si Bongbong Marcos, anak ni ganito, anak ni ganyan, magaling yung tatay. Baka kaya binoto mo si Bongbong. Kung kailangan pag bumoto ka ng isang tao, titingnan mo mismo yung tao, wag mong titingnan sino mga kapatid niya. Wag mong titingnan sino yung mga sa kanya, konektado sa kanya. Well, kung ang funder niya drug lord, wag mo iboto yan. Funder niyan drug lord eh, tama ba? Pero kawawa naman yung tao na nadadamay siya sa bugok na mga kapatid niya. Diba? Aralin nyo. Diba? Aralin nyo kung anong nagawa nung tao. Huwag nyong isipin kapatid ni ganito, kapatid ni ganyan. Kasi yun nga ang iniiwasan natin eh. Yung hindi tayo maimpluwensyahan dahil kapatid ni ganito, anak ni ganyan. Di ba? Tapos kailangan pagdating sa pagpili, ganun din. Sabi ni Adventure one time, Boss Dada, may tanong ako, si Tebes tinitira ni Ben Tulfo sa bitag niya. Ano masasabi mo dun? Ano masasabi ko dun? Away nilang dalawa yun. Sa tingin ni Ben Tulfo, mali yung anak ni Arnie Tebes dun. Para sa akin, mali din naman talaga yung anak ni Arnie Tebes dun. So anong problema natin dun? Problema ba ng bayan yan? Yung pag-aaway nilang dalawa, ang problema ng bayan na, ano ba pinag-awayan nila? Ang pinag-awayan nila, yung anak ni Tebes ng gulpi ng gwardya. Anong connect niyan sa bayang Pilipinas? Anong connect niyan sa korupsyon? Wala naman na si Tebes sa gobyerno. Hindi naman tumatakbo yung tao. So, paano na? Diba? Kayo talaga
Oh yeah, sabi ni Joy Wagweger, for now, under observation yan. Obserbahan natin. Kaya nga ako nandito eh. Pag may gusto kayong malaman, sasagutin ko lang. Ayaw ko lang nung mamamaliit kayo ng tao, di nyo naman kilala, minamaliit nyo. But sana kung napakatino ng mga pinagbubuto nyo nung 2022. Lahat naman ng pinagbubuto nyo nung 2022, palpak din. Tapos, ngayon, sasabihin ninyo, ay, wala yan, palpak yan. Di ba adventure one time, mayroon tayo punto, kayo talaga sabi sa inyo eh. Magaling ako mangumbinsi, lalo na kapag ka talagang inaaral mo. Pero aralin pa natin maigi. Aralin natin ng maigi and I hope na maging open-minded tayo. Sa panahon ngayon, tingnan natin kung sino talaga yung alam natin na tumutulong simula pa noon nang hindi politiko, hindi gumagamit ng pera ng gobyerno.